Fan! This is Milik po. Kamusta po sila? Good morning, afternoon, and good evening po sa inyong lahat. Tayo po ay may gagawin at ang ating isi-share po is ang ating cinnamon roll na almond slice. So, pakisilip na lang po yung nauna nating cinnamons. The same way lang naman po siya. So, konti lang po ang aking iba-vlog para sa inyo. Kundi yun lang pong almond. So, pakisilip po sa ating video, sa mga naunang video po natin. Pakisilip na lang po at tingnan po natin yung ating description box para pa sa mga ingredients. So, let's bolt in. Ayan mga kamiling Stevie Fan, ang ating powder sugar. Ilagay po tayo ng butter. Ito po yung ating full cream milk. Okay, check na lang po sa ating description box kung naalala ninyo yung ating tawag doon. Alala ninyo yung ating walnut na cinnamon. So, same lang naman po siya. I-whip lang natin. At ating po siyang ito na po ang ating pan-toppings and almond. Hindi po tayo walnut ha, almond po today. Yan. Tayin lang po natin. Ito po ang ating almond. Sa toppings, ito po ang ating glaze na ating pa-power on po muna natin at tingnan po natin kung gagana pa ang ating machine. Sana gumana. Ito po ang ating pang-whisk. Yan. Yeah. Sira na ang ating machine. Ayaw na niya. Yan mga kamiling Stevie Fan. Narinig niyo po yung alarm. Pwede na po natin ilagay ang ating cinnamon almond. Hintayin po natin. Yan. At ilagay po ang ating cinnamon. At tayo po ay iting sa ating cinnamon almond. Yan, ipipin ko natin sa 25 minutes. Ay! O, ating cinnamon. Yan po natin. Almond po ating gagawin. O, ating almond. Yan mga kamiling Stevie Fan, yan na po ang ating cinnamon at tabi po natin at tayo po ay nagpa-piping, hindi po gaano nag-whisk ang ating tawag nun, ang ating machine kanina. So nagmano-mano na lang po ako at bibili tayo ng ating panibagong pang-whisk. So walang silbi ang ating pang-whisk kanina. So yan po ang ating problema. Kailangan po meron kayong pang backup. At nasira din po ang ating socket. So nag-i-spark po siya kanina. Diyos ko, nakakatakot po sa kitchen. Kaya huwag niyo pong tatalikuran ang ginagawa ninyo. Hindi ko po alam kung dahil sa unit na ginamit natin ng pang-whisk kanina or ano ba talagang may problema yung socket ng ating unit. Yan po nangyari kanina. Nakakatakot talaga pagka hindi po kayo aware. At wag po silang magpapanik. So pinull out ko lang po sa plug ang ating oven kanina. Pati yung ating unit na ginamit sa whisk. So possible po affected na yung ating saksakan sa loob. So yan na po ang ating pang piping at ating pong bubutasan. Tayin po natin. Yan, ating pong butasan ang ating pang piping na ano. So ganyan na lang pong ating gawin. Pampahihirapan tayo. Sana magkasya siya.
Yan, ganyan lang naman po. Ganyan lang naman din last time ginawa natin, pero nagkasya naman po siya. Sana magkasya, hindi ho gaanong nag-whip eh. So yun po ang problema. Hindi gaano nag-whip, so hindi na makukulangin ang ating cream. So, kakaunti lang siya kanina. Yan, pagkasyahin na lang po natin kasi hindi ho natin matatansya. Yan. Tansyahan na lang po yan. O hindi po kasi nag-whip kanina, yun po ang problema natin. Hindi siya magiging bulky. Yan. At ating na po ilalagay ang ating almond. So, ubusin na po natin ang ating almond kasi may almond pa tayo. Yan. Pwede pong ilagay sa ref. Mas masarap po at makalagay sa ref. Yan na po ang ating almond. So, almond po tayo ngayon. Hindi po tayo walnut. Yan. Bago po masira ang inyong mga stock is gamitin na po. At ang mamahal po ng rekado. Yan. Hindi po kasi uubra yung ating stand mixer sa whisk dahil masyadong kakaunti itong ating glazing cream na ginawa. So, yan. Ubusin na po natin ang ating almond. Ang masarap din po yan. At talagang masarap naman po talaga. Yan. Tapos na po tayo. So, kung nagustuhan niyo po ating ginawa na cinnamon almond, nakarating ka po sa ating pinali na ito, is give us a thumbs up, comment down below po, at po tayo sa Facebook, Twitter, TikTok, and Instagram. Until next time, bon appetit, God bless everyone.